Sa pag-aaral ng math, natututo tayong mag-add, subtract, multiply, at divide para masagot ang iba't ibang klase ng tanong na kailangan sa pagbibilang. Nag-aaral tayo para makuha ang eksaktong sagot. Pero may mga tanong sa math na pwedeng hindi maging eksakto ang ating sagot. O ito mga ilang estudyante kaya ang kasya sa inyong paaralan kung merong 11 na classrooms at kung may mga 30 na estudyante sa isang classroom? Kung napapansin nyo, ang mga tanong na to ay ginagamitan ng salitang mga. Sa wikang Pilipino, kapag ginamit sa pagbibilang ang salitang mga, hindi kailangan eksakto ang bilang. Kunyari, kung sinabi kong mga 300, hindi eksaktong 300 ang bilang. Pwedeng mas mababa ng konti o kaya mas mataas ng konti. Sa English, ang katumbas ito ay about o around. Kapag sinabi kong about 300 o kaya naman around 300, hindi eksaktong 300 ang bilang. Pwedeng mas mababa ng kaunti o pwede ring mas mataas ng kaunti. Kapag kailangan natin mag-divide at hindi kailangan eksakto ang sagot, pwede natin gamitin ang tatlong paraan na ito para masagot ang tanong na mga ilan. Pwede natin gamitin ang multiples method. Ibig sabihin, i-multiply lang ng i-multiply ang number na pang-divide hanggang umabot tayo sa number na malapit sa number na dinidivide. Halimbawa, 12 times 10 is 120. Maliit. Kaya, 12 times 100 is 1,200. Medyo malaki na, pero maliit pa rin kumpara sa 3,976. Kaya, 12 times 200 is 2,400. Malapit na. 12 times 300 is 3,600. Malapit na. 376 na lang. Kaya, kailangan paliitin ang number na ipang-multiply. 12 times 10 is 120. Malapit na sa 376. 12 times 20 is 240. Mas malapit na. 12 times 30 is 360. Halos yun na yun Kaya, 300 plus 30 is 330. Pag dinivide mo ang 3,976 sa 12, ang sagot ay mga 330. Sa halip na equals mga 330, gagamitin natin ang estimation symbol na ito. Ang tawag sa symbol na ito ay approximately equal. Binabasa natin itong is about or is around. 3,976 divided by 12 is around 330. Pwede rin gamitin ang rounding off method kung kailangan mag-estimate. Ibig sabihin, i-round off ang i-divide at pang-divide para maging mas madali. Halimbawa, 405 divided by 2. I-round ang 405 para maging 400. Ang dali nang i-divide ng 400 sa 2. Ang isa pang pwedeng gamitin ay ang compatible method. Ibig sabihin, maghanap ng number na di lalayo para mas maging madali ang pagdi-divide. Halimbawa, 220 divided by 70. Parang mahirap, di ba? Ang 220 ay di compatible sa 70. Anong number kaya ang mas malapit sa 220 na mas madaling i-divide sa 70? Alam ko na. Ang 21 ay compatible sa 7. Madali lang itong i-divide. Kaya pwede kong gawing 210 ang 220. 210 divided by 70 is 3. Ang galing! Ang 220, pag dinivide mo sa 70, ang sagot ay mga 3. Kung minsan, nakakainis kapag hindi agad nakukuha ang tamang sagot, ano?
Oo nga. Ibig sabihin ba nun, pag madalas tayo magkamali ay hindi na tayo marunong? Huwag maiinis sa sarili. Lahat ng yan makakatulong sa atin para mas maintindihan ang nais nating matutunan.